Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2801. Hindi niya napigil ang huminga ng malalim at sinabing, nangangahulugan iyon na kailangan nating patuloy na dumaan sa mga pagsubok ng iba't ibang antas ng mga lungsod sa Whirling World kung gusto nating mapalapit sa mahahalagang lugar. Tanging ang mga nakapasa sa mga pagsusulit ang makakarating sa kaibuturan ng Whirling World. Tumango si Jackie. Base sa nakuha niyang impormasyon, parang ganoon talaga. Lumilitaw na patuloy silang haharap sa mga hamon pagkatapos nito. Sa pamamagitan lamang ng pagdaan sa mga hamon ay maaari silang magpatuloy sa pagsulong. Ang 2 taon ay hindi isang maikling panahon, ngunit hindi rin ganoon katagal. Hindi maiwasang magtaka ni Jackie kung kaya ba talaga niyang makapasok sa Level 1 City sa Whirling World sa loob ng 2 taon. Hindi niya alam kung may iba pang paraan upang makapasok sa Valley of Enlightenment sa isang antas ng lungsod. Hindi niya alam kung anong plano ng Unbreaking Pavilion at Phoenix Valley. Tumangala si Rudy kay Jackie, walang magawa ang mga labi nito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Rudy, huwag kang excited lang para sa sarili mo. Alam kong napakalakas mo, pero pakiramdam ko mas maganda pa rin kung hindi ka papasok sa anumang antas ng unang lungsod. Obvious naman na maraming kahangahangang kayamanan sa loob. Maaari kang makakuha ng mga kayamanan na naiwan mula noong sinaunang panahon, ngunit pakiramdam ko ay tiyak na may binabalak ang Unbreaking Pavilion at Phoenix Valley. Siguradong wala silang maiiwan na mabuti para sa iba. At the end of the day, hindi pa rin kami mga alchemist mula sa Inner Valley. Hindi talaga kami nakikita ng Phoenix Valley bilang isa sa kanila. Hinding-hindi natin makukuha ang magagandang bagay na iyon. Kung lalabanan natin sila para dito, baka madala tayo sa gulo. Mas mabuti siguro kung makuha natin ang kailangan natin mula sa Level 2 o Level 3 na mga syudad. Lahat ng iyon ay sinabi ni Rudy na may pag-aalala sa mukha. Kung ikukumpara sa excitement ni Jackie sa mga darating na hamon, takot lang ang naramdaman ni Rudy. Hindi niya maiwasang lumingon at tumingin sa malayong Black Sun City. Black Sun City nag-iisa ay isang lugar na siya hindi makakaasa na magtagumpay, lalo pa ang Thousand Leaf City na mas mataas sa buong antas. Wala siyang lakas ng loob o kakayahan. Ang kanyang kakayahang sumulong ay ganap na umaasa kay Jackie. Kung wala si Jackie, mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Nilinggan ni Jackie si Rudy bago niya itinikom ang kanyang mga labi at sinabing, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. May 2 taon pa naman. Kahit na ang Whirling World ay puno ng mga hamon, dapat mayroong mga ligtas na lugar. Sa sandaling makahanap tayo ng isang lugar na ligtas, ipapatuloy kita doon. Hindi masyadong naaliw si Rudy sa mga salitang iyon. Matapos makapasok sa Whirling World, nakatagpo sila ng mga bandido. Kung wala si Jackie, namatay siya sa transfer gate. Sa sandaling napagtanto ni Rudy ang katotohanan iyon, nagsimula siyang magsisi sa pagpasok sa Whirling World. Kahit na napaka-intriga ng mungkahi ni Jackie, ang gusto lang niyang gawin sa sandaling iyon ay manatiling ligtas hanggang sa makaalis siya sa Whirling World. Alam niya na sa sandaling siya ay naiwan, si Jackie ay magpapatuloy na mag-isa, nahaharap sa lahat ng hinaharap na hamon ng mag-isa na hindi magandang bagay para kay Rudy. Hindi sumagot si Rudy kay Jackie at sa halip ay iniba ang topic, ilabas mo yung token mo. Hindi ba kailangan nating sundin ang mga tagubilin ng token na iyon para makapasok sa Thousand Leaf City? Umiling si Jackie at sumagot habang itinuturo ang sarili niyang templo, hanggat nasa akin ang tanda, ipapakita sa akin ang landas nang hindi ko na kailangang tingnan ang tanda. Kabanata 2802. Ang paglalakbay na sumunod ay medyo mas makamundo kaysa dati. Sa buong daan, wala silang nakasalubong ni isang tao kahit hindi sila ganoon kabilis umabant. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Whirling World ay walang mga hayop, mayroon pa ring mga tao na may masamang intensyon sa paligid. Kailangan nilang maging alerto sa lahat ng oras. 2 araw ang lumipas sa isang iglap. Nalampasan nilang 2 ang hindi malamang distansya. Alam ni Jackie ang daan, ngunit hindi alam ni Rudy. Nang makita ni Rudy ang isang mataas na tore sa di kalayuan ay alam niyang nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Kahit na napakalayo pa ng lalakbayin, natuwa pa rin si Rudy nang makita ang dulo ng tore. Hinailan niya ang manggas ni Jackie at itinuro iyon. Iyon ay dapat na Thousand Leaf City. Napabuntong hininga si Jackie habang kinukumpirma ang tatahakin nilang landas para masigurado na Thousand Leaf City nga talaga iyon. Napabuntong hininga si Rudy habang nananangis, we're finally here. Naiinip na ako sa kakalakad lang nitong mga nakaraang araw. Walang ibang masabi si Rudy habang nakatingin sa mga pader sa paligid ng Thousand Leaf City.
Tahimik na tumingin si Jackie sa lungsod, at hindi napigilan ang sarili na mag-isip kung anong mga hamon ang kanilang susunod na haharapin. Sa pagkakataong iyon, maririnig ang mga yabag mula sa malayo. Napatingin silang dalawa at nakita ang isang lalaking nakaputi na may maamong ngiti sa labi. Ang lalaking naglalakad palapit sa kanila ang unang taong nakita nila sa loob ng 2 araw. Mukhang walang masamang balak ang tao, ngunit hindi maiwasan ni Jackie na maramdaman na may masamang intensyon ang tao. Dumating ang lalaki sa harap ni na Jackie at Rudy at bumati, "Isa akong inner disciple mula sa Deer Pavilion. Ang pangalan ko ay Anthony Brown." Tumaas ang isang kilay ni Jackie, sinusubukang alalahanin ang pangalang iyon. Saglit lang siya sa Middle Province at hindi pa niya kabisado ang lahat ng angkan doon. Buti na lang at narinig na ni Rudy ang klan dati. Alam ni Rudy na tiyak na hindi alam ni Jackie ang tungkol sa Deer Pavilion matapos makita ang pagkalito ni Jackie. Hininaan niya ang kanyang boses at ipinaliwanag, ang Deer Pavilion ay mula sa inner region ng Middle Province. Kabilang sila sa pinakamahusay sa mga angkan ng ikapitong baitang. Bahagyang tumango si Jackie, naiintindihan ang nangyayari. Marahil dahil madalas siyang nakipag-ugnayan sa mga angkan sa ikawalong baitang kamakailan, sa sandaling mabalitaan niya na ang Deer Pavilion ay isang angkan ng ikapitong baitang, ang tanging pumasok sa kanyang isipan ay mahina. Matapos sabihin sa kanila ni Anthony kung saan siya nanggaling, seryoso siyang tumingin sa 2 alchemist. Nang makita niyang tila hindi nagulat ang dalawa sa pagbanggit sa Deer Pavilion, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pagkabigo. Bahagyang umubo si Anthony habang sinabing, "Hindi pa ba ninyo narinig ang tungkol sa Deer Pavilion? Hindi mo ba narinig ang tungkol sa isang clan na malapit nang ma-promote sa isang ikawalong grade clan sa panloob na rehiyon? Yan ang Deer Pavilion." Bahagyang tumango sina Jackie at Rudy, hindi masyadong halata sa kanilang mga mukha. Pakiramdam ni Rudy ay parang may mali sa lalaki. Ang pag-promote ba sa isang ikawalong baitang clan sa lalong madaling panahon ay hindi nangangahulugan na sila ay isang ikapitong baitang angkan pa rin. Bakit niya sinasabi ang lahat ng iyon na mayabang na mukha? Hindi nakakagulat na hindi nag-react sina Rudy at Jackie sa Deer Pavilion bilang isang 7th grade clan. Kung tutuusin, napakaraming bagay ang nangyari kamakailan, at madalas silang nakikipag-ugnayan sa mga puwersa sa ang tugatog ng Middle Province. Kahit na ang isang ikapitong baitang angkan ay hindi masama, ito ay wala sa kanilang mga mata. Si Anthony ay mukhang proud nang ipakilala niya ang kanyang clan dahil medyo sikat ang Deer Pavilion sa Middle Province. Kahit na makapangyarihan ang mga angkan sa ikawalong baitang, hindi kapani-paniwalang bihira sila sa panloob na rehiyon. Ang panloob na rehiyon ay halos tahanan ng ikapito at ika-6 na baitang angkan. Ang Deer Pavilion ay nakatayo sa tuktok sa gitna ng mga angkan ng ikapitong baitang, na nangangahulugang sila ay nasa itaas na antas ng panloob na rehiyon ng Middle Province. Karaniwan, ang pagsisiwalat na siya ay mula sa Deer Pavilion ay nakakuha sa kanya ng paggalang. Gayunpaman, ang 2 alchemist na ito ay tila walang pakialam na siya ay mula sa Deer Pavilion. Nakikita pa niya ang hitsura ng panghahamak sa mas maikling alchemist. Biglang nakaramdam ng pagkadismaya si Anthony. Medyo natahimik si Jackie kay Anthony. Pagkasabi nung guy kung saan siya galing, bigla siyang huminto. Hindi niya sinabi kung bakit siya naroon, parang iyon lang ang gustong sabihin ni Anthony. Hindi nagaksaya ng oras si Jackie habang umubo, "May kailangan ka ba sa amin, ang alagad ng Deer Pavilion? Kailangan mo ba ng direksyon?" Kabanata 2803. Nag-react lang si Anthony pagkatapos ng tanong ni Jackie. Medyo nawalan siya ng katinoan kanina. Medyo awkward siyang umubo nang sabihin niya kaagad, 1,000 spirit crystals lang ang kailangan. Malapit na ang senior ko. 1,000 lang ang kailangan niya. Ang mga salitang iyon ay natigilan kina Jackie at Rudy. 1,000 espiritong kristal. Anong senior? Nagsalubong ang kilay ni Jackie, "Anong ibig mong sabihin?" Sabi rin ni Rudy, "Tama. Anong ibig mong sabihin? Hindi namin sinabing may bibilhin kami sayo." Nang marinig iyon, agad na napagtanto ni Anthony na walang alam ang 2 alchemist na iyon. Lalo siyang naging masaya sa puntong iyon. Mas mabuti kung hindi nila alam ang mga presyo. Kung nakilala niya ang ilang mas matalas na alchemist, maaaring kailanganin niyang makipag-ayos ng mahabang panahon. Nagmamadaling paliwanag ni Anthony, "Malamang gusto ninyong pumasok sa Thousand Leaf City, di ba?" Tumango si Jackie. Sayang naman ang tanong ni Anthony. Bakit pa sila naruroon kung hindi para sa Thousand Leaf City? Novel drama. Si Anthony ay may magiliw na ngiti sa kanyang mukha habang ipinapaliwanag niya ang lahat. Lahat ng pumasok sa Thousand Leaf City ay talagang kailangang dumaan sa isang pagsubok. May isang malaking bato na mas matangkad kaysa sa isang lalaki sa gitna ng Thousand Leaf City's gates. Ang bato ay gawa sa isang espesyal na meteorite. Kahit na may token upang makapasok sa lungsod, kailangan pa ring pumunta. Sa pamamagitan ng pagsubok ng bato.
Sa tuktok ng bato ay isang walang kulay na kristal. Upang makapasok sa lungsod, kailangan ng isa na sindihan ang bato bago sila payagang makapasok sa Thousand Leaf City. Tumango si Jackie at sinabing, kaya't ang malalakas lamang ang makakapasok sa lungsod. Seryosong tumango si Anthony, oo. Kailangan mong tamaan ang bato ng buong lakas at ang walang kulay na bato ay sisindi sa pula kung may karapatan kang pumasok. Kung hindi, maaari ka lamang manatili sa paligid ng antas na siyam na lungsod. Nagbago ang ekspresyon ni Rudy dahil doon. Lumingon siya para tingnan si Jackie na nag-aalala. Malamang na napakadali para kay Jackie na makapasok sa lungsod, ngunit halos imposible para kay Rudy. Hindi man niya sinubukan, wala na siyang pag-asa. Maging ang kanyang lakas sa huling yugto ng likas na antas ay naroon lamang dahil pilit itong itinaas ng Whirling World. Isa siyang walang magawang mortal kumpara sa ibang mandirigma sa mundong iyon. Akala niya ay masusundan niya si Jackie hanggang sa huli, ngunit hindi niya inasahan na magkakaroon ng pagsusulit sa kwalifikasyon para makapasok sa antas 8 lungsod. Matapos marinig ni Jackie ang pagpapakilalang iyon ay sumimangot din siya. Kung ganoon nga, posibleng hindi na maituloy ni Rudy ang paglalakbay kasama si Jackie. Kakailanganin ni Rudy na manatili sa mga antas 9 na lungsod, at hindi kailanman makakatuntong sa antas na 8 lungsod. Habang nagmumuni-muni ang dalawa, muling nagsalita si Anthony, wala kayong dapat ipag-alala. Kahit na hindi mo matugunan ang mga kinakailangan, maaari ka pa ring pumasok sa tulong namin. Nang marinig iyon ni Jackie ay agad siyang napalingon kay Anthony. Sa pagkakataong iyon, may mainit na ngiti pa rin si Anthony sa kanyang mukha, ngunit naramdaman ni Jackie na may nakatago sa likod ng ngiting iyon. Tumango si Jackie nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon, paano tayo makakapasok? Turuan mo kami. Nang makita ni Anthony na mas magalang si Jackie, mas lalong lumalim ang ngiti sa kanyang mukha. Ang pagtulong sa inyong dalawa para makapasok. Sa totoo lang hindi ganoon kadali. Ang mga normal na tao ay hindi kailanman makakatulong sa iyo, ngunit ang mga disipulo ng Deer Pavilion ay espesyal. Habang sinasabi niya iyon ay baka sa mukha ni Anthony ang mayabang. Pinigilan ni Jackie na magpakita ng anumang emosyon habang tumango, sinenyasan si Anthony na magpatuloy. Ang walang kulay na kristal sa bato ay hindi lamang kumikinang sa pula, kundi lila rin. Nangangahulugan ang kumikinang na pula ng isang hubad na pas habang ang kumikinang na lila ay nangangahulugan na ang isang tao ay napakatalino. Maaari silang magdala ng ibang tao sa loob. Kabanata 2804. Pagkatapos ng mahabang paliwanag, nakita ni Anthony na sa wakas ay nagkaintindihan na silang dalawa. Binigyan niya agad sila ng imbitasyon, pwede po talagang dalhin kayong dalawa sa loob. Hindi ito magagawa ng mga normal na gumagala na mandirigma. Ang mga alagad lamang ng Deer Pavilion ang makakagawa nito. Malapit nang dumating ang aking senior na alagad. Hanggat ang bawat isa sa inyo ay nagbibigay sa akin ng 1,000 spirit crystal at ginagarantiyahan ninyo na tutulungan ninyo kaming magpino ng mga table tasks pagkatapos naming makuha ang mga materyales, isasama namin kayong dalawa sa amin. Pagkasabi noon ay bahagyang inangat ni Anthony ang kanyang ulo, naghihintay ng kanilang sagot. Siya ay hindi kapani-pani walang tiwala sa kanyang sarili at sa kanyang angkan. Bilang isang angkan na nakatayo sa tuktok ng mga angkan sa ikapitong baitang, sila ay nasa tuktok pa rin ng gitnang lalawigan, kahit na hindi nila maihahambing sa mga angkan sa ikawalong baitang. Maliban sa pinakamalakas sa mga alagad, walang nang ahas na tingnan sila ng mababa. Nakataas ang kilay ni Jackie habang makahulugang tumingin kay Anthony at nagtanong, kaya gusto mo kaming isama dahil gusto mong tulungan ka naming magpino ng mga table tasks ng libre pagkatapos mong makuha ang mga materyales. Si Jackie ay hindi kapani-pani walang matala sa kanyang mga salita. Kung ang gusto lang ni Anthony ay 1,000 espiritong kristal, kung gayon ay hindi na kailangan ni Anthony na makipag-usap sa kanila sa ganoong palakaibigang paraan, at hindi rin matigang ipaliwanag ni Anthony sa kanila ang mga bagay-bagay. Imposibleng wala siyang anumang lihim na motibo. Gaya ng naisip ni Jackie, may mga hinihingi si Anthony maliban sa 1,000 espiritong kristal. Ang mga alchemist ay may hindi kapani-pani walang espesyal na pag-iral sa kontinente ng Hestia. Gaano man karaming mga kamangha-manghang materyales ang nakuha ng mga mandirigma, hindi nila ito direktang maubos. Kailangan nila ang kapangyarihan ng mga alchemist upang pinuhin ang mga materyales na iyon upang maging mga table tasks upang madagdagan ang kanilang lakas. Para silang mga doktor ng mortal na mundo. Mas mahalaga pa sila kaysa sa mga doktor. Nagkaroon ng paghihigpit sa edad sa Whirling World. Ang pagiging isang pambihirang alchemist ay nangangailangan ng maraming oras na sumasalungat doon. Napakahirap na makahanap ng isang mahusay na alchemist sa Whirling World. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Jackie pagkatapos noon bago siya tumalikod at bumulong kay Rudy, this guy wanted us to work for him from the start. No wonder napaka-friendly niya kumilos.
Kahit hindi kami ganoon ka-friendly sa kanya, matyaga pa rin niyang ipinaliwanag sa amin ang lahat. Tumango si Rudy. Kahit na hindi siya ang pinakamatalino, naunawaan niya ang mga pangunahing takeaways mula doon. Simula nang pumasok siya sa Whirling World, naiintindihan na ni Rudy ang pakiramdam ng mga normal na mandirigma. Kung gusto nila ng mas mahusay na mapagkukunan mula sa Whirling World, kailangan nilang maging mas malakas. Tiyak na kailangan nila ng mas malakas at mas malakas na mga table tasks. Ang Whirling World ay wala ng laman sa loob ng 10,000 taon, hindi alam kung gaano kayaman ang mga mapagkukunan dito. Gayunpaman, kung walang alchemist na tumulong sa kanila, matitigin lang nila ang mga materyales na iyon. Naisip ito ni Rudy at napaawang ang kanyang mga labi, gusto niyang bigyan natin siya ng 1,000 espiritong kristal, at gusto pa rin niyang samantalahin tayo. Lalong nagalit si Rudy habang iniisip iyon. Ano man ang mga pildores na pinino ng mga alchemist, makakakuha sila ng ilang mga gantimpala pagkatapos na pinuhin ang mga ito. Ang isang tableta ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 mga kristal na espiritu. Matalino si Anthony. Hindi lang niya gustong bigyan siya ng mga espiritong kristal, gusto pa niyang magtrabaho ang mga ito para sa kanya. Iyon ay dahil lamang madala sila ni Anthony sa Thousand Leaf City. Parang hinding-hindi na makapasok ang dalawa sa Thousand Leaf City kung wala siya. Tahimik lang na nakatingin si Anthony sa gilid habang nagbubulungan silang dalawa, hindi alam kung ano ang kanilang sinasabi. Hindi siya binigyan ng mga ito ng sagot na mas ikinabahala ni Anthony. Kabanata 2805. Nakakunot ang kanyang kilay habang nag-aalalang sinabi, medyo matagal na kayong nag-uusap. Hindi ba dapat bigyan mo kami ng sagot? Kahit na ikaw ay mga alchemist sa ika-6 na baitang, wala ka talagang magagawa sa Whirling World. Kung hindi ka magtrabaho sa amin, makikipagtulungan na lang kami sa mga mas mataas na antas ng alchemist kapag nakilala namin sila. Sinabi ni Anthony ang mga salitang iyon nang may pananalig na parabang ito ay isang babala. Sinisikap niyang gawing maganda ang kanyang sarili hanggat maaari. Parang mawawala ang pagkakataon kung hindi magmadali ang dalawa at magkasundo. Walang magawa ang mga labi ni Jackie. Hindi siya isang batang walang karanasan. Paano siya naniwala sa mga sinabi ni Anthony ng ganoon kadali? Tiyak na hindi nagsisinungaling si Anthony noong pinag-uusapan niya ang mga patakaran, ngunit ang kasunod na bahagi ay hindi sigurado. Tumango si Jackie kay Anthony, I'll give you an answer right now. Nakapagdesisyon na kaming dalawa. Hindi kami aasa sa iba, at hindi rin gagana para sa sinuman. Salamat sa pagsasabi sa amin ng mga patakaran ng Thousand Leaf City. Kung may pagkakataon ako, tiyak na babayaran kita sa hinaharap. Pagkasabi nun ay napatingin si Jackie kay Rudy. Tumalikod silang dalawa at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa Thousand Leaf City. Nanlaki ang mga mata ni Anthony, hindi inaasahan na tatanggihan siya ni Jackie ng lubusan. Wala man lang puwang para sa negosasyon. Napakunot ang noo ni Anthony habang nagdilim agad ang ekspresyon nito. Sumugod siya at tumayo sa harap ni Jackie, nakaharang sa daraanan ni Jackie, naghihinala ka ba na kasinungalingan ang sinabi ko kanina? Umiling si Jackie, matapat na sumagot, hindi ako nagdududa sa mga patakarang ipinaliwanag mo kanina. Lalong nagalit si Anthony sa sagot ni Jackie at sinabing, dahil alam mong totoo, bakit mo kami tinatanggihan? Tinitiyak ko sa iyo na ang mga presyo na ibinibigay ko sa iyo ay ang pinakamurang. Pagdating mo sa Thousand Leaf City, makikilala mo ang iba. Wala ni isa sa kanila ang maaasahan. Kapag nakilala nila ang isang mas mahusay na alchemist, itatabi nila kayong dalawa sa isang tabi o kahit nagagamitin ka bilang kumpay ng kanyan. Huwag mo nang isipin na humanap ka ng iba dahil lang hindi ka masaya sa presyo ko. Jackie pursed his lips helplessly, not expecting that Anthony would think that way. Tumangala siya at same time na sinabi, wala akong planong kumuha ng ibang tao para tulungan tayong makapasok sa Thousand Leaf City. Salamat sa iyong pag-aalala. Tatandaan ko ang pabor. Kung tungkol sa lahat, hindi mo na kailangang mag-alala. Pagkasabi noon ni Jackie ay hindi na niya itinabi si Anthony. Sa halip nilaybot niya si Anthony at nagtungo sa Thousand Leaf City. Mahigpit na sinundan ni Rudy si Jackie. Sinunod niya ang lahat ng gusto ni Jackie, hindi nagpahayag ng anumang opinyon. Napatingin ulit si Anthony sa kanilang dalawa na tinatanggihan siya ng husto. Natigilan si Anthony sa kinatatayuan habang nakatingin kay Jackie, iniisip kung may mali ba sa ulo ni Jackie. Kabanata 2806. Malinaw niyang sinabi ang mga bagay. Wala man lang siyang balak makipag-ayos sa mga bagay-bagay. Naisip ba niya na kaya niyang pumasok sa Thousand Leaf City mag-isa bilang isang alchemist? Hindi siya sigurado tungkol sa iba pang mga bagay, ngunit mayroong isang piraso ng karaniwang kaalaman sa kontinente ng Hestia.
Hindi mahalaga kung gaano katangi ang alchemist, itinatapon nila ang karamihan sa kanilang oras sa alchemy, napapabayaan ang kanilang pagsasanay. Nangangahulugan ito na ang mga alchemist ay hindi masyadong malakas. Kahit na si Jackie ay mukhang nasa huling yugto ng likas na antas sa sandaling iyon, sigurado si Anthony na ang aktwal na kasanayan ni Jackie ay wala sa antas na iyon. Sa karamihan, si Jackie ay nasa gitnang yugto lamang ng likas na antas. Isang tao sa gitnang yugto ng likas na antas ang talagang nakikipag-usap sa kanya ng mayabang. Wala siyang planong humingi ng tulong sa sinuman para makapasok sa Thousand Leaf City. Gustong matawa ni Anthony sa isiping iyon. Masyadong mayabang ang brat. Sino siya sa akala niya? Malamig nang umuso si Anthony at sinabing, maghintay ka lang. Pagsisisihan mo ito kapag nakita mo ang naghihintay sa iyo. Kapag nakita mo na kung gaano kahirap ang kilalanin ng bato, hindi ka na makakasabay sa iyong pagmamataas. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Jackie at Rudy ang kanilang paglalakbay sa Thousand Leaf City. Nang halos 1,000 talampakan na sila mula sa Thousand Leaf City, nakita ni Jackie ang isang malaking pulutong na nagkukumpulan sa harap ng lungsod. Lahat sila ay mga mandirigma na gustong pumasok sa Thousand Leaf City. Maliban sa walang katapusang pag-aaksaya, 2 araw pa lang nila nakita si Anthony. Hindi napigilan ni Rudy na matuwa nang bigla niyang makita ang napakaraming tao sa kanyang harapan. Itinuro niya ang mga tao at sinabing, noong una, hindi ko akalain na marami pala ang gustong pumasok sa Whirling World. Pagkatapos ng lahat, maraming mga hindi katiyakan tungkol sa mundo. Ngayon parang lahat ng mandirigma na nakakatugon sa pamantayan ay pumasok na. Lalong natuwa si Rudy habang nagsasalita. Pakiramdam niya ay nakilahok siya sa pinakamalaking palabas sa mga nakababatang mandirigma sa kontinente ng Hestia. Para silang lahat ang pinakatalentadong kabataan sa kontinente ng Hestia. Kung ikukumpara kay Rudy na tuwang-tuwa, mukhang mas kalmado si Jackie. Nagtaas siya ng isang kilay at tumingin sa ibabaw upang makita ang baha ng mga ulo sa harap ng lungsod. Nakita rin niya ang batong binanggit ni Anthony kanina. Ang batong papasok sa lungsod ay nasa gitna ng plaza sa harap ng lungsod. Maraming tao ang nakapila sa harap ng bato. Ang lahat ay hindi kapani-pani walang sabik na makuha ang kwalifikasyon para makapasok sa lungsod. Matapos magpakawala ng buntong hininga si Jackie, hinailan niya ang tuwang-tuwa na si Rudy at tinungo ang gate ng lungsod. Mayroong 2 grupo ng mga tao sa loob ng plaza. May isang grupo ng mga walang ginagawa na nakatayo sa iba't ibang lugar sa plaza, habang ang kabilang grupo ay nakapila sa harap ng bato. Ang mga nasa iba't ibang lugar ay nagkukwentuhan o nagpapahinga. Parang may hinihintay sila habang nakatayo sa plaza at nakatingin sa malayo. Pagkarating ni Jackie sa plaza ay hindi agad siya tumungo sa pila. Gusto niya munang mag-obserba ng mga bagay-bagay, kaya hinailan niya si Rudy sa isang sulok at tumira. Hindi man naging hamon kay Jackie ang bato, gusto pa rin niyang pagmasdan ang paligid bago pumasok sa Thousand Leaf City. Napakurap si Rudy habang nakatingin kay Jackie na nagtataka. Tahimik niyang tanong kay Jackie, hindi ba tayo papasok agad? Pakiramdam mo ba ay magkakaroon ng panganib sa Thousand Leaf City? Medyo natahimik si Jackie. Kumaibot ang mga labi niya habang hindi lumilingon, katangahan lang ang sinabi mo. Hindi tulad ng hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa nangyari sa Black Sun City. Ang Black Sun City ay isang antas na 9 na lungsod lamang habang ang isang ito sa harap mo ay isang antas ng 8 lungsod. Kung walang panganib sa loob, kakain ako ng ipis. Kabanata 2807. Natigilan agad si Rudy sa mga salitang iyon. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa gate ng lungsod sa takot. Sa sandaling ito, bahagyang nakasara ang mga gate, nag-iiwan lamang ng sapat na silid para sa isang tao na makadaan. Maraming tao ang nagsisikap na makapasok, ngunit marami rin sa kanila na may pag-aalala na nakatingin sa mga tarangkahan ng lungsod. Mula nang dumating siya sa plaza sa tapat ng mga tarangkahan ay nakita na lamang ni Jackie ang mga taong pumasok. Wala siyang nakita ni isang tao na lumabas. Nangangahulugan iyon na ang Thousand Leaf City ay ilang beses na mas mapanganib kaysa sa Black Sun City. Sa kakarampot na kakayahan ni Rudy, wala siyang magagawa. Habang iniisip ito ni Rudy, lalo siyang nag-aalala. Mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa Whirling World. Ito ay isang kamangha-manghang lugar para sa karamihan ng mga mandirigma, ngunit sa mga mapagkukunan ay dumating ang hindi maiiwasang panganib. Para sa mga malakas, ang panganib ay magiging isang pagkakataon. Gayunpaman, ilalagay lamang ng mahihina ang kanilang buhay sa panganib. Para itong isang halimaw na nakabuka ang bibig na kayang lunukan sila ng buo anumang oras. Kumunat ang noo ni Rudy at nilingon si Jackie na may pag-aalala, hindi ba dapat ako pumasok sa ganitong oras? Umiling si Jackie at sumagot, dahil kaya na kitang isasama na talaga kita sa loob. Kung may anumang panganib na hindi ko kayang harapin sa loob, gagawa ako ng paraan para mailabas ka o maghanap ng ligtas na lugar para itago ka.
Naibsan ng mga salita ni Jackie ang maraming pag-aalala ni Rudy. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng mga alon ng takot na nakaharap sa Thousand Leaf City. Natalo na naman. 3 beses nang sumubok ang taong ito, at nabigo siyang gawing pula ang kristal sa bawat pagkakataon. Tumanggi siyang umalis pagkatapos niyang mabaigo, at susubukan lang niyang muli. Sa tingin mo ba dapat kong palakpakan ang tapang niya o sa tingin mo dapat kong sabihin na tulala siya? May 2 matipuno at walang sando na lalaking nakatayo sa harap ni Jackie. Ang dalawa sa kanila ay nakatingin sa bato at pinag-uusapan ang mga bagay na may malaking interes. Hindi maiwasan ni Jackie na tumingin sa kinaroroonan ng bato. May malaking bibig na lalaki sa bato. Namula ang mukha ng lalaki ng mga sandaling iyon, at medyo durog na ang isip niya. Nabigla ang buong katawan niya habang naglalabas ng galit na dagandong, bakit hindi ko magawa? Medyo malayo lang ako. Bakit hindi ako papasukin ito? Malinaw na hindi ako mahina. Bakas ang pagmamataas sa mga salitang iyon. Ang iba ay nakaramdam ng hindi kapani-pani walang nilibang na pinapanood siya. Hindi napigilan ng 2 lalaking nakatayo sa harap ni Jackie ang pagtawa matapos marinig iyon. Ang isa sa kanila ay umiling at sinabing, talagang may tiwala sa sarili ang taong ito. Iniisip niya na medyo kulang lang siya, pero sa totoo lang ay malaki ang pagkukulang niya. Sa karaniwan, kalahati lamang ang maaaring makapasok sa lungsod. Ang kalahati ay madi-disqualify. Sino siya sa tingin niya? Para bang ang swerte niya ay hindi siya makapasok sa syudad. Anong biro? Tumango ang isa at sinabing may malamig na ngiti, ang mga katulad niya ay karaniwan. Iniisip nilang lahat na mas mahusay sila kaysa sa iba, ngunit napakaraming master ang pumasok sa whirling world sa pagkakataong ito. Ang kani-kanilang mga talento ay maaaring mukhang hindi kapani-paniwala kapag sila ay nasa hindi gaanong kahalagahan, ngunit sila ay mga langgam lamang sa mga master. Ang ilan sa kanila ay hindi karapat-dapat na tawaging alikabok. Ang mga salitang iyon ay napakadirekta, ngunit ang mga ito ay tapat na mga salita kung tutuusin. Mula sa mga numerong nakalap sa plaza, maraming tao ang dumating sa whirling world. Higit pa rito, nalaman ni Jackie kung gaano karaming tao ang ipinadala ng Phoenix Valley sa whirling world bago sila pumasok. Kabanata 2808. Matapos niyang malaman ang tungkol sa mga numero, medyo nagulat si Jackie. Ang Phoenix Valley ay halos nagpadala ng 2/3 ng kanilang numero sa whirling world. Higit pa rito, karamihan sa kanila na ipinadala ay ang mga hindi kapani-pani walang talento. Ang mga natira ay ang mga hindi masyadong likas na matalino. Kung ang Phoenix Valley ay handang magpadala ng marami sa kanila bilang isang pangunahing puwersa sa Middle Province, kung gayon ang iba pang puwersa ay tiyak na gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang makapasok sa whirling world. Ang Thousand Leaf City ay isa lamang sa maraming antas ng 8 lungsod. Mayroon pa ring mahigit 100 antas ng 8 lungsod na katulad nito. Ang mga lungsod na iyon ay lahat ay katulad ng Thousand Leaf City maging ito man ay sa laki o sa iba't ibang panuntunan. Ang isang karagdagang pag-iisip ay ang katotohanan na ang mga nasa harap ng Thousand Leaf City ay isang maliit na bahagi lamang ng mga tao na hindi pa nakapasok sa lungsod. Mula doon, kitang-kita kung ilan ang nakapasok sa whirling world. Sa pag-iisip tungkol doon, napabuntong hininga si Jackie habang nakatingin sa mga talakayan sa harap niya. Nalungkot man sila o nasa sabik. Isa na rin sa kanila si Jackie ng sandaling iyon. Nagsimula siyang hindi mapalagay sa kanyang kinabukasan. Hanggang saan kaya ang mararating niya sa whirling world? Anong klaseng mga paghihirap ang haharapin niya? Nakakaawa ang malaking bibig na iyon, mahinang ungol ni Rudy. Tumingin siya sa lalaki ng may simpatiya. Sa pagkakataong iyon ay itinabi na ang lalaki sa likuran niya. Maliban kay Rudy, halos walang nakikiramay sa lalaking iyon. Naramdaman na lang nila na nakakatawa ang mga salita at kilos ng lalaking malaki ang bibig. Malinaw na kasalanan ng lalaki ang hindi pagkakaroon ng mga kasanayan, ngunit tila intensyon niyang sisihin ang lahat maliban sa kanyang sarili. Siya ay nasa pinakamababa sa whirling world at matatanggal sa kalaunan. Nakatayo roon ang lalaki na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha matapos itapon sa isang tabi. Para siyang binitawan ng mundo. Nanginginig siya habang patuloy na bumubulong sa sarili, hindi ba ako makakapasok? Napakaraming tao ang malinaw na nakakuha ng karapatang pumasok. Hindi ako mahina sa loob ng aking angkan. Bakit hindi man lang ako makadaan sa mga tarangkahan ng lungsod? Nakaramdam siya ng matinding epekto. Para siyang may edad na 10 taon on the spot. Hindi kapani-pani walang awa ang naramdaman ni Rudy sa kanya dahil hindi niya mapigil ang ikumpara ang sarili sa lalaki. Pakiramdam ni Rudy ay hindi siya mas mabuti. Kung wala si Jackie, baka hindi pa siya nakaligtas sa Black Sun City. Habang iniisip ito ni Rudy ay mas lalo siyang nalulungkot. Nagsimula pa siyang mag-isip kung makakaligtas pa ba siya sa susunod na 2 taon.
Iniisip niya kung ano ang magiging hitsura niya kapag oras na umalis sa Whirling World. Tinapik ni Jackie ang balikat ni Rudy, na pumukaw kay Rudy sa kanyang pag-iisip. Walang magawang sabi ni Jackie, hindi ito ang oras para hayaan mong gumala ang iyong mga iniisip. Kung may oras ka para maawa sa iba, bakit hindi mo isipin ang susunod mong gagawin? Dahil hindi ka talaga maaaring lumaki sa landas ng isang mandirigma, pagkatapos ay itapon ang lahat ng mayroon ka sa alchemy. Tandaan, isa kang alchemist una sa lahat. Ang mga salita ni Jackie ay naging dahilan upang magkaroon ng sandali ng realisasyon si Rudy. Nag-alala si Rudy sa lahat ng maling bagay. Mula nang pumasok siya sa Whirling World, nakalimutan na niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang alchemist. Ang sagana sa kanilang paligid ay mga mandirigma na naghahanap upang madagdagan ang kanilang lakas. Same time na tumango si Rudy. Ako si Joe Kendor, isang inner disciple ng Compass Pavilion. Pwede ko bang itanong sa inyong dalawa kung saan kayo galing? Isang malamig na boses ang biglang nagsalita sa tabi ni na Jackie at Rudy. Sabay na tumingin ang dalawa. Nakita nila ang isang gwapong lalaking nakaitim na nakasuot na nakatingin sa kanilang dalawa na may matamis na ngiti. Kabanata 2809. Sumimangot si Jackie, hindi talaga gusto ang mga taong nagsisimula sa kanilang mga pagpapakilala sa kanilang pinagmulan. Gayunpaman, pinipigilan niyang maging masyadong bastos bago ipaliwanag ng tao ang kanyang intensyon. Kumaibot ang mga labi ni Rudy habang bumuulong kay Jackie, the Compass Pavilion is an 8th grade clan. Dapat ay medyo malakas siya kung isa siyang inner disciple doon. Napakunot ang kilay ni Jackie, hindi inaasahan na ang Compass Pavilion ay isang ikawalong baitang angkan. Nakasalubong niya ang mga alagad ng ilang mga high-grade clans kamakailan. Nagsisimula na siyang maging manhid sa mga alagad ng ikawalong baitang angkan. Tumango si Jackie sa kanya at nagpakilala. Gayunpaman, hindi niya ibinunyag kung saan siya nanggaling. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang alchemist ay sapat na bilang isang pagpapakilala. Ayaw niyang may makaalam na taga Phoenix Valley siya. Ang Phoenix Valley ay wala sa pinakamagandang posisyon sa sandaling iyon. Kung ibinunyag niya na siya ay mula sa Phoenix Valley, napakaposible na mag-imbite siya ng hindi kinakailangang gulo. Hindi pinilit ni Joe si Jackie na ihayag ang kanyang background nang makita niyang walang intensyon si Jackie na gawin iyon, at tumango lamang siya kay Jackie. Napatingin ang mga mata niya kina Jackie at Rudy, na tila may iniisip. Napakunot ang noo ni Jackie, hindi nag-e-enjoy na titigan ng ganoon. Gayunpaman, wala siyang gustong sabihin sa sandaling iyon. Tahimik lang niyang hinintay na ihayag ni Joe ang kanyang intensyon. Ilang sandali pa ay tumango si Joe sa kanilang dalawa, nakita kong nagtatago kayong dalawa dito pagkarating nyo. Umaasa ka bang may maghahatid sa inyong dalawa sa loob? Hindi ka dapat umasa sa riffraff na iyon sa paligid, wala silang kakayahan o kumpiyansa. Kami ng aking junior na disipulo ay mula sa Compass Pavilion, isang ikawalong baitang angkan. Talagang may kakayahan kaming dalhin kayong dalawa sa Thousand Leaf City. Pagkatapos sabihin iyon, iniabot ni Joe ang 5 daliri kay Jackie, dahil ang dalawa sa inyo ay mga alchemist na sa ika-6 na baitang sa murang edad, dapat ay napakatalino mo sa larangan. Bibigyan ko kayong dalawa ng discount. Bigyan mo lang ako ng tig-500 espiritong kristal, at isasama ko kayong dalawa sa loob. Gayunpaman, may isa pang kondisyon. Kung kailangan ko ng anumang pills na pinino, kailangan mo akong tulungan. Walang magawang ibinoka ni Jackie ang kanyang mga labi. Ito ay ang parehong kahilingan muli. Nagsalubong ang kilay ni Rudy, feeling na ang mga lalaking ito ay nagsusumikap lang na makakuha ng libreng labor sa kanilang dalawa, kahit gaano pa sila kaganda magsalita. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist ay hindi kapani-pani walang bihira sa Whirling World. Sila ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa mga tamang sandali. Iyon ay sa kabila ng katotohanan na ang mga alchemist sa ikapitong baitang ang talagang kailangan ng lahat sa sandaling iyon. Gayunpaman, salamat sa mga paghihigpit sa lugar, karamihan sa mga alchemist sa ikapitong baitang ay lampas na sa limitasyon ng edad. Napakakaunting tao ang naging alchemist sa ikapitong baitang sa loob ng 60 taon. Ang mga alchemist sa ikapitong baitang na pumasok sa Whirling World ay bahagi na ng kani-kanilang puwersa. Gagamitin lamang ang mga ito sa mahahalagang sandali. Maging si Joe ay hindi nagkaroon ng madaling akses sa isang ikapitong baitang alchemist sa kabila ng pagiging mula sa isang ikawalong baitang angkan. Sa loob ng Hestia Continent, mababa ang tingin ni Joe sa mga alchemist sa ika-6 na baitang. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist sa ika-6 na baitang ay hindi kapani-pani walang kapaki-pakinabang para sa kanya. Gayunpaman, ang umiikot na mundo ay lubhang kulang sa mga alchemist, kaya hindi niya kayang maging mapili. Medyo maluwag na ang mga kondisyong binanggit niya. Mayroon ng iba pang mga alchemist na pumunta sa Thousand Leaf City kasama ang mga mandirigma.
Marami sa kanila ang kailangang magbayad ng 2,000 spirit crystals at kailangan pang magpino ng maraming pills. Ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist ay walang kakayahan upang makalampas sa mga pintuan ng lungsod. Napansin ni Joe na nanatiling tahimik si Jackie. Pakiramdam pa rin ni Jackie ay napakataas ng presyo. Kabanata 2810. Kumunot ang kanyang kilay bago sinabi, may ilang mga alchemist na dinala bago kayo. Lahat sila ay kailangang magbigay ng kahit 1,000 espiritong kristal. Nagiging mabait na ako sa pamamagitan ng pag-aalok sa iyo ng 500 espiritong kristal. Ang pag-uusap ni Jackie at Joe ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga nanood. Iilan sa kanila ang nakatingin. Ang ilang mga abala ay nagsimulang palibutan sila. Gusto nilang makita kung magkano ang babayaran ng 2 alchemist para madala sa Thousand Leaf City. Walang magawa ang mga labi ni Jackie. Malamig niyang tiningnan ang lahat na nagkukumpulan at sinabing, ang pagpino ng mga table tas ng libre para sa iyo ay isa ng napakalaking bayad. Nanghihingi ka pa talaga ng bayad. Talagang sinusubukan mong aibuli ang mga tao sa iyong mga posisyon. Sinusubukan ng mga taong iyon na samantalahin ang katotohanan na ang mga alchemist ay walang ibang pagpipilian, lalo na ang mga nag-iisa at walang malalaking grupo upang protektahan sila. Sila ay karaniwang masarap na tupa sa paningin ng mga taong iyon. Nagtakda sila ng presyo na mapipilitang bayaran ng mga alchemist. Kakailanganin pa nilang mangako sa pangmatagalang paggawa. Isang tawa ang pinakawalan ni Jackie. Mula kay Anthony kanina hanggang kay Joe na nasa harapan niya, lahat sila ay pilit na ginagawang pabor sa mga alchemist. Talagang hindi siya nakaimik. Bahagyang bumantong hininga si Rudy, naramdaman din ang kawalan ng hustisya ng lahat. Gayunpaman, ang Hestia Continent ay palaging isang hindi makatwirang lugar. Ang mga gumawa ng mga patakaran ay ang malakas. Ang mahina ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makausap. Nakataas ang kilay ni Joe habang pinag-aaralan si Jackie. Ang mga tao sa paligid ay hindi napigilang tumawa, pakiramdam na parang walang kahulugan ang mga sinabi ni Jackie. Naisip ba ni Jackie na siya lang ang alchemist sa mundo? Si Jackie ay nagpahayag pa rin ng kanyang mga opinyon sa kabila ng napakagandang alok. Baka sa mukha ni Joe ang pangungutya habang sinasabi, so wala kang balak pumasok. First time kong makakita ng tulad mo, na hindi man lang marunong magpahalaga sa binigay. Tandaan, ang mga alchemist ay mga mahihina sa whirling world. Wala kang kakayahang pumasok, kaya huwag mo nang subukan at makipagtalo ng husto. Tumawa si Jackie habang tinalikuran si Joe, tumanggi ako. Ang mga salita ni Jackie ay hindi kapani-pani walang matatag. Pagkatapos noon, itinikom niya ang kanyang bibig, hindi na nagsalita pa. Natigilan ang lahat habang nakatingin kay Jackie na parang tulala. Alam ba ng lalaking ito ang ginagawa niya? Ang mga naunang termino ni Joe ay talagang hindi kapani-pani walang mabuti, ngunit talagang tumanggi si Jackie na tanggapin ito at sinabi ang mga masasakit na salita bilang tugon. Naisip ba ni Jackie na kaya niyang makapasok sa Thousand Leaf City gamit ang sariling kakayahan? Nagkatinginan lang ang lahat, pakiramdam niya ay mas walang katotohanan ang kanyang mga kilos kaysa sa lalaking malaki ang bibig kanina. Lahat ay nagchichismisan sa kanilang mga puso, hoy, brat. Sa tingin mo ba ay talagang makapasok ka sa Thousand Leaf City gamit ang iyong mga kakayahan? Sinulyapan ni Jackie ang taong iyon, hindi man lang nag-abalang magpaliwanag. Pakiramdam niya ay nag-aaksaya lang ng oras ang mga taong iyon. Tingnan mo na lang kung paanong wala siyang sinasabi. Silent acknowledgement ba yon? Ang mundo ay talagang puno ng mga himala. I have never seen an alchemist as confident as him, pagdidiin ng tao sa salita. Alchemist. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na walang mga alchemist na nakarating sa huling yugto ng likas na antas bago sila ay 30. Biglang tumawa si Joe habang nakatingin kay Jackie na may hindi kapani-pani walang masamang tingin. Tulala talaga si Jackie. Gusto niyang makita kung anong klaseng pakulo ang kayang gawin ni Jackie. Nandito ka talaga. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Jackie. Lumingon si Jackie at nakita si Anthony na nakatingin sa kanya na may makahulugang ekspresyon. Kaka-rating lang siguro ni Anthony, pero alam niya siguro ang nangyayari sa mga talakayan sa paligid nila. Kabanata 2811. Walang magawa ang mga labi ni Anthony, pakiramdam na ginawa talaga ni Jackie ang mga bagay sa sarili niyang paraan. Si Jackie ay sobrang kumpiyansa. Malinaw na kilala ni Anthony si Joe habang naglalakad siya at binati si Joe. Pagkatapos nilang magpalitan ng pakiusap, makahulugang sinabi ni Anthony, Joe, huwag kang magalit. Medyo may galit ang lalaking ito. Kanina ko pa nakasalubong yung dalawa habang hinihintay ko yung senior ko. Binigyan ko rin sila ng napakagandang imbitasyon, ngunit tinalikuran nila ako nang hindi man lang siya tinitingnan. Pagkasabi noon ay bumuulong ang tawanan sa kanilang paligid. Iba talaga si Jackie. Sino siya sa akala niya?
Akala ba niya ay makapasok siya sa lungsod gamit lamang ang kanyang kakayahan bilang isang alchemist? Malinaw na hindi niya alam ang kanyang lugar. Nagsisimula nang mamula ang mukha ni Rudy sa pagtrato sa kanya. Halos nanginginig siya sa galit. Magtatalo na sana siya nang hilahin siya pabalik ni Jackie. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa mga taong ganyan. Parami ng parami ang mga tao na nagtitipon sa harapan ng lungsod, at parami ng parami ang nakatingin sa kanila. Sa sobrang bilis, silang dalawa ang naging focal point ng buong lugar. Kinasusuklaman ni Jackie ang pagiging sentro ng atensyon, ngunit laging may problema na naghahanap sa kanya. Bagay na hindi niya maiiwasan. Walang magawa ang kanyang mga labi nang lumingon siya kay Rudy at bumulong, maghahanap ako ng lugar na kakaunti ang mga tao para pag-usapan ang mga plano natin pagkatapos pumasok sa Thousand Leaves City. Ginulo na yan ang mga taong ito, kaya wala nang dahilan para maghintay pa. Pagkasabi niya noon ay agad siyang naglakad papunta sa grupong nasa harap ng bato kanina. Napakahaba na ng pila sa puntong iyon. Casual na dinala ni Jackie si Rudy, dahilan para nanlaki ang mga mata ng lahat. Nakapila talaga siya. My gosh, nagbibiro lang ako. Hindi ako makapaniwala na talagang sobrang kumpiyansa niya na iniisip niyang makapasok siya sa syudad. Malinaw na nabaliw na siya. Kalahati lamang ng mga taong sumubok ang makakapasok sa lungsod. Sino siya sa tingin niya? Sa tingin niya ba ay disipulo siya ng isang 7th grade clan? Talagang iniisip niya na ang kanyang mga kasanayan ay makakapagpapasok sa kanya. Hindi pinansin ni Jackie ang lahat ng panunuya na ibinato sa kanya. Pakiramdam niya ay mga salita lamang iyon ng mga mangmang. Nakatuon ang tingin niya sa batong nasa harapan niya. Mayroong ilang mga tao na ginamit ang lahat ng mayroon sila at hindi pa rin magawang mamula ang bato. Ang ilan ay nakapasok sa isang mahinang suntok. Sa huli, mayroon lamang isang kinakailangan upang makapasok sa Thousand Leaves City at iyon ay ang kasanayan. Ganap na kasanayan. Tumanggi akong maniwala. Isang lalaking may goatee ang nagpadala ng suntok ng suntok. Tila hindi kapani-pani walang kumpiyansa siya ngunit nabigo siyang sindihan ang kristal sa huli. Walang pag-asa siyang tumingin sa bato. Napakalupit ng katotohanan. Wala siyang karapatang pumasok sa Thousand Leaves City. Ito ay isang antas na 8 lungsod lamang, ngunit hindi man lang siya makapasok. Akala niya ay maipagmamalaki niya ang kanyang kakayahan sa Whirling World, ngunit ang ginawa lamang nito ay naipakita kung gaano siya kawalang silbi. Sumigaw ang lalaki, tumanggi akong maniwala. Paanong hindi ko ito magagawa? Gayunpaman, hindi niya magawa kahit gaano pa siya sumigaw. Nagsimulang malungkot ang mga nasa likod niya sa pagsigaw niya. May sumimangot at nagsabi, bilasan mo at umalis. Ito ay hindi lugar para sa iyo upang magbulalas. Hindi mo ba nakikita na marami pa ring tao sa likod mo? Naninigas ang labi ng lalaki habang kinakalma ang sarili. Nagtatampo siyang umalis sa lugar na may masamang tingin. Walang masyadong nakiramay sa mahihina pagkatapos ng lahat, ito ay kaligtasan ng pinakamatibay. Huminga ng malalim si Rudy nang maging ang kanyang mga kalamnan ay nanigas, napakalupit. Tumango si Jackie, walang sinasabi. Tumingin si Rudy sa mga tao sa paligid at curious na nagtanong, bakit mas maraming tao ang nagkukumpulan kaysa sa mga nakapila? Bakit hindi sila pumapasok? O lahat sila ay tinanggihan? Kabanata 2812. Lumingalinga si Jackie sa paligid at sinabi pagkatapos ng ilang pag-iisip, dapat silang naghihintay ng mga tao. Mukhang komplikado na rin siguro ang sitwasyon sa Thousand Leaves City. Hindi sila maghihintay dito kung hindi. Ang ilan sa mga tao dito ay ang mga tumatanggi, ngunit karamihan sa kanila ay dapat na naghihintay. Hindi pa rin pumapasok si Joe. Siya ay isang disipulo ng isang ika-8 baitang angkan. Bahagyang tumango si Rudy. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya ng may pagtataka, hinihintay nila ang pagtitipon ng kanilang mga kapwa-alagad bago sila pumasok. Maaaring ang hamon sa Thousand Leaves City ay nangangailangan ng mas maraming tao na magtipon upang makakuha ng mas mahusay na mga gantimpala. Umiling si Jackie, walang sigurado. Huwag na nating isipin ito bago tayo pumasok sa lungsod. Gayunpaman, mayroong isang bagay na sinangayunan ng lahat. May lakas sa mga numero. Pagdating sa pakikipag-away sa mga mapagkukunan, ang pagkakaroon ng mas maraming kapwa-disipulo ay magbibigay sa iyo ng higit na kalamangan at kumpiyansa. Baka nagtitipon sila dahil doon. Napabuntong hininga si Rudy na may pagtatampo sa mukha. Ang mga tinanggihang mandirigma ay binubuo lamang ng isang bahagi ng mga natipon doon. Kung tutuusin, malamang na karamihan sa kanila ay tinanggap ang kanilang kapalaran at umalis sa plaza, bumalik sa antas ng siyam na lungsod. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga mandirigma na hindi tinanggap ang kanilang mga kapalaran. Nanatili sila at nagpatuloy sa pagsubok. Habang iniisip ito ni Rudy ay mas lalo siyang nalulungkot. Pinagsama-sama na niya ang kanyang sarili sa mga kabiguan.
Tumingin siya kay Jackie at hindi na napigil ang sabihin muli, napakalupit ng mundo ng isang mandirigma. Mas bagay sa akin ang pagiging alchemist. Hindi napigilan ni Jackie na matawa sa isiping iyon. Dati, hindi niya naramdaman na ganoon kamuwang si Rudy, pero sa wakas ay naunawaan na niya ang ugali ni Rudy pagkatapos ng mga salitang iyon. Maaaring gusto ni Rudy na maglagay ng maling pagkukunwari, ngunit talagang walang gaanong nasa isip niya. Kung hindi pa nakilala ni Rudy si Jackie, magiging kanya na lang siya saan man siya magpunta. Hindi gumanti si Jackie kay Rudy at tumango lang ito, hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa iba na gawin ito. Nakapila si Anthony sa likod ni Jackie, at aktong naglakad papalapit nang marinig niya ang naunang sinabi ni Rudy. Malamig na ngumiti si Anthony, ang pagiging alchemist ay halatang bagay sa iyo. Ang mga hindi gaanong makakasama sa landas ng isang mandirigma ay nagtatapos sa pagsisikap na maging isang alchemist. Kumunat ang noo ni Jackie. Hindi gaanong naiiba si Anthony sa lahat ng taong nakilala niya noon. Lahat sila ay langaw na hindi maalis ni Jackie. Dahil mismo sa kadahilanang iyon ay tinanggihan niya ang mungkahi ni Anthony. Pakiramdam ni Anthony ay ininsulto siya ni Jackie, at sinusubukan lang niyang guluhin si Jackie. Sinadya niyang tumaas ang boses habang sinasabi iyon, nagbabalak na marinig iyon ng lahat ng tao sa paligid niya. Agad na sinundan ng panunuya. Nakakatawa talaga para sa isang alchemist na subukan at makuha ang karapatang makapasok sa lungsod. Sa tingin niya ba may patunay ang pagpila? Kung hindi niya kaya, hindi niya magagawa. Napakaraming tao ang tinanggihan. Paano siya kumpiyansa? Hindi ko pa alam ang tungkol kay Jackie, ngunit ang isang tinatawag na Rudy ay malinaw na hindi kapani-pani walang mahina. Kung makapasok si Rudy sa syudad, tatay ko siya. Lahat sila ay mga hindi kapani-pani walang layaw na alchemist. Wala silang alam sa outside world. Iniisip nila na mas magaling sila kaysa sa amin ng mga mandirigma dahil lang sa medyo bihasa sila. Tama na yan. Ang isang alagad ng isang ikawalong baitang angkan ay talagang nag-aalok ng gayong mapang-akit na mga kondisyon at ang dalawang ito ay talagang hindi pinansin. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanila? Kabanata 2813. Binigyan niya ang kanyang sarili ng lakas ng loob. Obvious naman na isa lang siyang alchemist mula sa hindi gaanong importanteng lugar. Kung hindi siya kumikilos ng mayabang na iniisip na siya mismo ang makakapasok sa lungsod. Tumaas ang kilay ni Jackie sa lahat ng usapan, kunwari ay wala siyang narinig. Ayaw niyang makipagtalo sa mga taong iyon. Ngunit, hindi ganoon kalakas ang determinasyon ni Rudy. Sa harap ng lahat ng mga salitang iyon, tumindi ang galit ni Rudy. Kayo naman ang walang alam. Hindi mo alam kung gaano kalakas si Jackie. Ang mga riffraff na tulad ninyo ay hindi man lang kwalipikadong lumaban kay Jackie. Nagalit si Rudy. Tuluyan na niyang nakalimutan ang lahat ng sinabi sa kanya ni Jackie. Siya ay praktikal na nakikipagtalo para sa kapakanan ng pagtatalo sa puntong iyon. Hindi napigilan ni Jackie na sumimangot habang nakaawang ang mga labi. Laging kumikilo si Rudy gayunpaman gusto niya ng walang pagsasaalang-alang sa oras at lugar. Nang marinig ng mga tao sa kanilang paligid ang mga katagang iyon, lahat sila ay tawanan habang nakatingin kay Jackie at Rudy ng masama. Halos walang sumang-ayon sa mga salitang iyon. Mas lalo lamang itong umakit ng paghamak at pangungutya. Lumapit si Joe at tinitigan si Rudy ng singkit na mga mata. Walang plano si Joe na gumawa ng anuman sa simula. Gusto lang ni Joe na tahimik na maghintay hanggang sa lumabas ang mga resulta upang patunayan kung gaano kamangmang ang dalawang alchemist na iyon. Gayunpaman, walang inaasahan na si Rudy ay magsasabi ng isang bagay na walang katotohanan na gaya niyan. Halos binabalangkas ni Rudy si Jackie bilang isang kamangha-manghang disipulo mula sa isang angkan sa ikasyam na baitang. Ngumisi si Joe habang sinasabi, wala ka talagang karanasan. Makinig ka lang sa sinasabi mo. Kahit isang piniling alagad ng Compass Pavilion ay hindi maglalakas loob na sabihin na siya ay walang kapantay, na walang sino man. Dito ay may kakayahang humarap sa kanya. Pagkatapos ng lahat, palaging may mas mahusay na tao doon. Para sa isang alchemist na tulad mo na maglakas loob na gumawa ng mga ligaw na pag-angkin. Hindi mo talaga alam ang lugar mo. Tumango ang lahat sa mga salitang iyon. Hindi talaga alam ng dalawang alchemist na iyon ang basic common sense. Marahil ay hindi pa sila dumaan sa aktwal na labanan noon. Inisip lang nila na mayroon silang kaunting kasanayan na magpapahintulot sa kanila na gawin ang hindi magagawa ng iba. Napabuntong hininga si Jackie, lumingon at tinitigan si Rudy. Kumunat ang noo niya at sinabing, I tried so hard to stop you, but I still failed to stop your mouth. Pinipilit mong sabihin lahat ng ayaw kong sabihin mo. Ano ang silbi ng sabihin ang lahat ng iyon? Maniniwala ba ang iba sa iyo? Mayroon bang anumang punto sa paglabas ng iyong mga pagkabigo? Mag-iimbite ka lang ng mas maraming negatibong opinyon.
Simula ngayon, mas mabuting itikom mo na ang iyong bibig. Lunoko ng bawat salitang gusto mong sabihin. Medyo nahihirapang napaawang ang labi ni Rudy. Kailangan niyang aminin na tama si Jackie. Mababa ang tingin sa kanila ng grupong iyon ng mga tao, sa simula. Kahit anong sabihin niya, ituturing lang ng lahat ang kanyang mga salita bilang biro. Nagpasya si Rudy na itikom na lang ang bibig, hindi man lang nagtaas ng ulo. Para siyang bata na may nagawang mali. Napalingon si Jackie sa mga taong nanunuya pa rin sa kanila. Malamig siyang ngumiti at sinabing, madalas na sinasabi ng mga tao kung ano ang gusto nila. Bago lumabas ang mga resulta, sa palagay ko ay mas mabuti kung hindi ka masyadong matigas ang ulo. Nagudyok pa ng tawa ang sinabi ni Jackie. May tumuro kay Jackie at sinabing, ano? Kabanata 2814. Whatever, what's the point of arguing with someone so ignorant? Malalaman natin kung gaano kabiro ang kanyang mga salita sa isang sandali. Hindi nakapasok ang malaking bibig na iyon mula pa sa 3 beses. Handa akong tumaya na hindi sila makakapasok kahit na manatili sila dito at patuloy na sumubok ng 2 taon. Tumawa si Jackie nang lumingon siya kay Joe. Ang alagad ng Compass Pavilion ay may marangal na hangin sa kanya, halatang nagmula si Joe sa isang kilalang pamilya. Tumawa si Jackie, sigurado ka ba na talagang mabibigo akong makapasok? Napataas ang isang kilay ni Joe, hindi inaasahan ang biglaang tanong ni Jackie. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Joe. Ito ay isang bagay na hindi na kailangang isipin ni Joe. Kung ang dalawang alchemist ay makakakuha ng karapatang pumasok sa lungsod, kung gayon ang mga tinanggihang mandirigmang iyon ay masyadong nakakaawa. Tumawa si Jackie, bakit hindi tayo tumaya? Kung sabay tayong pumasok sa Thousand Leaves Pavilion, bibigyan mo kami ng 10,000 spirit crystal. Ang pag-iisip lamang tungkol sa siyam na baitang espiritong kristal na kailangan niyang tipunin ay nagbigay kay Jackie ng napakalaking presyon. Si Jackie ay hindi handa na isuko ang anumang pagkakataon na mayroon siya upang makagawa ng higit pang mga kristal ng espiritu. Medyo kanina pa siya kinukutya ng lalaking iyon, at ngayon ay nasa ilong niya, nakatingin sa kanya na may mapanuksong ekspresyon. Kailangang turuan siya ni Jackie ng leksyon. Nanlaki ang mga mata ni Joe habang hindi mapigilan ang pagtawa. Pakiramdam niya ay biro ang alchemist na nasa harapan niya. Hindi ba alam ni Jackie ang sinasabi niya? Alam ba ni Jackie kung gaano siya katawa-tawa sa lahat ng naroon? Muling tanong ni Jackie matapos mapansin ang kawalan ng sagot ni Joe, payag ka bang tumaya? Ang pag-uulit ni Jackie sa kanyang mga salita ay nagdulot ng higit pang hiyawan sa karamihan. Pakiramdam nila ay sobrang nakakatuwa si Jackie bilang isang alchemist. Hindi na sapat si ignorante para ilarawan siya. Ang kanyang tiwala sa sarili ay sa pamamagitan ng bubong. Matagal na tumawa si Joe bago siya tumanggo, sure. Dahil pinilit mo itong taya, ibibigay ko ang gusto mo. Kung manalo ka, makapasok kayong dalawa sa Thousand Leaves City at bibigyan kita ng 10,000 spirit crystals on the spot, pero kung matalo ka. Nakataas ang kilay ni Jackie habang sumagot, kung matatalo ako, bibigyan din kita ng 10,000 spirit crystal. Ang mga salitang iyon ay matagumpay na nagpatahimik sa karamihan. Lahat ay tumingin kay Jackie, at medyo marami sa kanila ang nakaawang ang kanilang mga labi. Pakiramdam nila ay lumalagpas sa linya si Jackie sa puntong iyon. Ganyan ba talaga katanga si Jackie? Hindi na inistorbo ni Jackie ang sinasabi ng lahat ng tao sa paligid niya at hinintay na lamang na tumanggo si Joe. Nagsalubong ang kilay ni Joe, hindi na alam ang sasabihin. 10,000 espiritong kristal ay hindi maliit na bilang kay Joe. Dahil gusto ni Jackie na ialok sa kanya ang halagang iyon ng libre, natural niyang tatanggapin ang alok. Ngumiti si Joe at sinabing, sige. Gawin natin ito. Lahat ng nandito ay maaaring maging saksi. Tumaas ang isang kilay ni Jackie at sumagot, hindi ako nagtitiwala sa mga saksi ng tao na maaaring biglang ipagtanggol ang taong natalo. Bakit hindi tayong dalawa ang pumirma ng kontrata? Dapat nating isulat ang lahat sa kontrata. Kapag lumabas ang mga resulta, ang sinumang labag sa kontrata pagkatapos nito ay mapaparusahan ng langit. Sinabi ni Jackie ang lahat ng mga salitang iyon na parabang nagbibigay siya ng hustisya. Nagkaroon muli ng maraming hiyawan sa loob ng karamihan. Hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili na magsimulang magmura. Kabanata 2815. Masyadong confident ang lalaking ito sa sarili niya. Gusto pa niyang pumirma ng kontrata dahil pakiramdam niya ay hindi sapat na maaasahan ang lahat ng nagpapatotoo. Kung matalo siya, kailangan niyang magbayad ng 10,000 spirit crystals. Walang pagkakataon na makawala pa siya dito. Dati, akala ko baka may ibang goals yung guy para umarte ng ganyan, pero ngayon parang masyado lang siyang nagtitiwala. Pakiramdam niya ay makapasok talaga siya sa lungsod. May iba't ibang klase talaga ng tao. Isang himala ang pagkakaroon ng isang tulad niya. Walang paraan.
Ang mga taong nagmula sa mga backwater na lugar na tulad niya ay palaging nararamdaman kung saan sila nanggaling ay maaaring kumitawan sa buong Hestia continent. Kahit na ang mga alagad ng ikawalong baitang angkan ay hindi katugma sa kanya. Si Joe ay tumingin kay Jackie na walang imek, biglang naramdaman na ang lahat ng kanyang ginawa ay hindi kapani-paniwalang maliit. Gayunpaman, dahil ang lahat ay umunlad na sa antas na ito, hindi siya magiging maganda kung hindi siya pumayag. Tumanggo si Joe, kumuha ng kontrata mula sa kanyang spatial ring. Dahil gusto ng lalaki na ialay ang kanyang mga espiritong kristal sa isang pilak na pinggan, walang dahilan para tumanggi si Joe. Hindi ganoon kahirap ang pagpirma ng kontrata. Ang kailangan lang nilang gawin ay malinaw na isulat ang mga kondisyon sa papel bago pumirma gamit ang kanilang dugo. Hindi rin nagtagal bago magkabisa ang kanilang kontrata. Kasama ang lahat bilang saksi, natapos nilang dalawa ang kontrata ng walang anumang pagkaantala. Nang mabahira ng dugo ang papel, medyo naging komplikado ang mood ng lahat. Pinagmasdan nila si Jackie na may magkasalungat na ekspresyon. Pakiramdam nila ay sobrang kumpiyansa si Jackie. Gayunpaman, kahit na makita nila ang halaga ni Jackie, malinaw na nakita ng lahat si Rudy sa tabi ni Jackie. Ang lakas ni Rudy pabalik sa labas ng mundo ay tiyak na hindi mas malakas kaysa sa pagiging nasa maagang yugto ng likas na antas. Sa mata ng lahat ng naroon, ito ay itinuturing na basura. Kahit na may kakayahan si Jackie na makapasok sa lungsod, tiyak na wala si Rudy. Kung si Jackie lang, baka mag-alinlangan ang mga tao, pero malinaw na nakasaad sa kontrata na silang dalawa ang makapasok sa syudad. Ang mga resulta ay malinaw, walang ibang posibilidad. May mali sa ulo ng lalaking ito, o hindi siya gagawa ng isang bagay na napakabaliw. Ibinibigay lang niya kay Joe ang kanyang mga spirit crystal ng libre. Sino ang nakakaalam kung saan nakuha ng taong ito ang lahat ng kanyang kumpiyansa? Matapos pirmahan ang kontrata, nag-iwas ng tingin si Jackie, ayaw niyang mag-aksaya pa ng effort sa lahat ng naroon. Nais niyang tumaya ng 20,000 espiritong kristal, ngunit nag-aalala siya na hindi mababayaran ni Joe ang ganoong kalaking halaga. Ayaw niyang matali sa mga detalye, kaya nagpasya siyang hatiin na lang ito sa kalahati. Posibleng si Joe ay walang 20,000 espiritong kristal, ngunit si Joe ay tiyak na mayroong hindi bababa sa 10,000. Dahil na rin siguro sa pagiging kalmado ni Jackie, nagsimulang tumahimik ang mga usapan sa kanilang paligid. Tahimik na naghihintay ang lahat sa turn ni Jackie, sabik na inaabangan ang mga resulta ni Jackie. Unti-unting lumipas ang oras, at sa wakas ay turn na ni Jackie. Ang bato ay halos kapareho ng taas ni Jackie. Ang itim na bato ay napuno ng mga pattern na pula ng dugo. Sa ibabaw nito ay isang walang kulay na kristal. Ang taong nauna kay Jackie ay nagawang gawing pula ang kristal, na nagkamit ng karapatang pumasok sa lungsod. Matapos maglabas ng matinding liwanag ang bato, isang token ang bumaril. Sa token ay ang mga salitang Tower Entry Token. Ang tao ay tuwang-tuwang sumayaw on the spot pagkatapos makuha ang token. Kabanata 2816. Hindi siya pumasok kaagad sa Thousand Leaf City na may dalang token tulad ng iba. Sa halip ay tumabi siya at tumingin kay Jackie ng may intriga. Halatang gusto niyang manatili at manood ng palabas. Hindi pinansin ni Jackie ang iba, nakatutok lamang sa bato. Sa totoo lang, hindi niya lubos na sigurado kung gaano kalaki ang kailangan niyang ipakita para lumiwanag ang walang kulay na kristal. Kung tutuusin, hindi lang niya gustong pumasok ng mag-isa, kailangan sumama sa kanya ni Rudy. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpasya siyang huwag magpigil. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang bumuo ng selyo pagkatapos ng selyo, at ang kapangyarihan ng Destroying the Void ay namuo sa kanyang kamao. Sa sandaling iyon, lumabas ang grayish-black energy mula sa kanang kamao ni Jackie. Walang mga pagbabago sa enerhiya mula sa enerhiya na ito, at hindi ito mukhang anumang kakaiba tungkol sa enerhiya na iyon. Ang lahat ay nakamulat sa kanilang mga mata habang nakatingin kay Jackie sa pag-asa, naghihintay para sa kanya na magpakawala ng isang buong lakas na hampas, ngunit natagpuan na ang kristal ay hindi gumanti. Gusto nilang makitang umiiyak si Jackie sa kawalan ng pag-asa pagkatapos ng kanyang pagkabigo. Nais nilang pagsisihan niya ang kanyang kamangmangan. Nakakunot ang noo ni Jackie habang marahas na hinampas ang kamao sa bato. Nakarinig ng boom ang lahat, at bahagyang yumanig ang bato. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang biglang kuminang ang kristal sa bato ng matingkad na kulay ube na napakatingkad na masakit sa mata ng lahat na nakatitig dito. Lahat sila ay tinakpan ang kanilang mga mata o nag-iwas ng tingin. Medyo ilang tao na ang nagpakinang ng ube sa bato, ngunit hindi kailanman naging ganito katindi ang liwanag. Para bang napuno ng kapangyarihan ang bato. Kabutihan. May mali ba sa bato? Bakit napakatindi nitong kumikinang? Sino ang nakakaalam? Hindi na ako makatingin, mabubulag ako. Ang masiglang liwanag na laser saglit bago ito naglaho.
Sa sandaling ito ay nawala, dalawang sinag ng liwanag ang bumaril at dumapo sa mga kamay ni Jackie. Napansin niya ang isang Purple Tower entry token, pati na rin ang Purple Band, na lumitaw. Nang hawakan ni Jackie ang entry token, isang alon ng impormasyon ang dumaloy sa kanyang isipan. Bahagyang napabuntong hininga si Jackie, ikinalulungkot ang katotohanan na ang Whirling World ay talagang isang mystical na lugar na may kumpletong hanay ng mga patakaran. Ang impormasyon ay napakayaman, na naglalarawan sa iba't ibang tuntunin ng Thousand Leaves City ng detalyado. Kung nagawa lang niya maging kulay pula ang bato, makakakuha lang siya ng token entry sa tore. Kung ginawa niya itong kulay ube, makakakuha siya ng banda sa tabi niyan. Mayroon lamang isang gamit para sa banda na iyon, na pumili ng isang katulong. Papayagan nito ang tao na makapasok sa Thousand Leaves City kasama ang may-ari ng token, kahit na pinapayagan ang pagpasok ng assistant na ito. Tumaas ang isang kilay ni Jackie bago niya itinulak ang banda sa kamay ni Rudy, sinenyasan si Rudy na magmadali at isuot ito. Tuwang-tuwa na isinuot ni Rudy ang banda sa kanyang palso, pinunasan ang kanyang nalulungkot na ekspresyon. Ano man ang nangyari, nagawa niyang makapasok sa Thousand Leaves City, na mas mabuting kapalaran kaysa sa mga ganap na tinanggihan. Baka makakuha pa siya ng ilang benepisyo mula rito. Ang naiisip lang ay ikinatuwa ni Rudy, at halos hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi sapat ang pagiging masaya. Pagkaraan ng ilang segundong magpakasaya sa tuwa, nilingan niya ang lahat ng nagdududa sa kanila ng labis. Sa sandaling iyon, lahat ay tikom ang kanilang mga bibig, at ang buong lugar ay tahimik. Maging ang kanilang paghinga ay bumagal. Nang maalala ang mukha ng lahat, dahan-daang nilingan ni Rudy si Joe. Kabanata 2817. Ang kumpiyansa sa mukha ni Joe ay napawi sa sandaling iyon, napalitan ng matinding kawalan ng paniwala habang nakatitig sa kristal. Bagamat bumalik ang kristal sa orihinal nitong estado, walang makakalimutan kung gaano katindi ang lilang liwanag ng i-activate ito ni Jackie. Ang mga paghinga ni Joe ay lumago sa puntong ito. Ngumisi si Rudy, ngayong napagdesisyonan na ang nanalo, hindi ba dapat ibigay mo ang 10,000 espiritong kristal? Ang mga salitang iyon ay parang martilyo sa ulo ni Joe na nagpawala sa kanyang ulirat. Ano ang ginawa niya? Si Jackie ay nagtakda ng isang malaking bitag para sa kanya, at siya ay tumalon dito ng maluwag sa loob at kumpiyansa. Sa sobrang galit ni Joe ay nanigas ang buong katawan niya. Kahit na ang 10,000 spirit crystal ay isang bagay na kayang bayaran ni Joe, hindi ito maliit na halaga. Kahit na ito ay upang bayaran ang isang taya. Tinuro niya si Rudy at sinabing, pareho kayong kasabwat para dayin ako. Niloloko mo ako sa mga spirit crystal ko. Sa ngayon, iisa lang ang nasa isip ni Joe, parehong naglagay sina Jackie at Rudy ng bitag na hindi niya sinasadyang tumalon. Nakaramdam siya ng hiya at galit. Mas masahol pa ang pakiramdam niya kaysa masampal sa mukha ng ilang beses, at gusto niyang patayin si Jackie dahil dito. Walang imik ang mga labi ni Jackie. Talagang sinabi ni Joe na niloloko niya si Joe, ngunit saan nanggaling iyon? Sumimangot si Jackie at malamig na sinabi, aminin mo na lang na sore loser ka. Bakit iba ang sinasabi mo? Sabi mo niloloko ka namin, pero pinilit ba kitang kunin ang taya? Hindi mo ba naisip na mahina ako at hindi makapasok sa lungsod? Ikaw ang short-sighted dito. Sabi mo kanina ewan ko, bakit ngayon mo pa ako tinatawag na scammer? Namula ang mukha ni Joe sa mga salitang iyon. Tama siya, ngunit hindi nito binago ang katotohanan na naramdaman ni Joe na siya ay nagsinungaling. Huminga ng malalim si Joe at mahinang bumantong hininga, pareho kayong manloloko. Hindi ka maaaring maging alchemist. Ang iyong mga damit ay para sa kapakanan ng pagsisinungaling sa mga tao. Isinusuot mo ang mga ito upang akitin ang mga tao na kunin ang iyong mga taya. Labis na nagalit si Rudy nang marinig iyon. Bakit naging unreasonable ang lalaking ito? Tumigil ka sa lahat ng kasinungalingan mo. Bulyo ni Rudy. Pareho kaming alchemist. Nakuha pa namin ang ika-6 na baitang alchemist badge mula sa Middle Province Alchemist Alliance. Hindi mo ba nakikita ang mga badge sa ating dibdib? Ganon kalakas si Jackie. Siya ay mas mahusay kaysa sa sino man kapwa sa alchemy at sa labanan. Sinabi ko na sa iyo, ngunit ayaw mong maniwala sa akin, kahit na sabihin na ako ay baliw. Itinuro ni Rudy ang lahat ng nasa paligid niya. Narinig ko lahat kanina. Hindi mo ba sinabi lahat? Samot-saring mga puna at komento ang ibinato kanina, ngunit ang nilalaman ay halos pareho. Tama si Rudy, akala nila kanina baliw si Rudy. Sinabi nila na may sira sa ulo ni Rudy. Hindi lang nila inaasahan na ganoon kagaling si Jackie. Nakaramdam ng awkward ang lahat nang marinig ang mga salita ni Rudy. At kung iisipin, napakasaya nilang binabaliwala si Jackie. Kabanata 2818. Napangiti si Rudy sa tuwa, pakiramdam niya ay nabawi niya ang nawalang karangalan.
Itinuro niya ang isang matipunong lalaki na kanina pa pamuuna kay Jackie. Ang lalaking ito ay ang parehong tao na pamuuna sa iba sa harap ni Jackie, at naalala ni Rudy ang mga pangit na sinabi ng lalaki. Tinuro ni Rudy ang lalaki at sinabing, sabi mo may mali sa utak ni Jackie, di ba? Na hindi siya sanay at ignorante siya. Well, naiisip mo pa ba yan ngayon? Sino ngayon ang ignorante ha? Namula ang mukha ng lalaki habang kumikibot ang mga labi. Lahat ng sinabi at ginawa niya ay bumalik sa kanya at ginawa siyang tanga. Natahimik ang lahat sa sandaling iyon. Natahimik ang mga tuwang-tuwa na pamuuna kay Jackie, ni hindi man lang naglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita. Malamig na bamaantong hininga si Rudy, walang pakialam sa kanila habang nilinggan niya si Jackie. Natural, hindi naabala si Jackie sa mga taong ito. Tumingin si Jackie kay Joe at inabot. Pumirma kaming dalawa ng kontrata. Kung gusto mong labanan ito, makakatanggap ka ng backlash mula sa mga batas ng mundo. Wala akong oras na sayangin ka. Bilusin mo lang bayaran mo ako. Ang mga salita ni Jackie ay labis na nagpahiya kay Joe. Sa sobrang galit niya ay nanginginig siya, ngunit wala siyang magawa. Nakipagpustahan siya kay Jackie at natalo siya ng husto. Pumirma pa siya ng kontrata, kaya huli na ang lahat para sa pagsisisi. Galit na inilabas ni Joe ang 10,000 spirit crystals mula sa kanyang storage at ibinigay ito kay Jackie. Tinaasan ito ng kilay ni Jackie at nagsimula na talagang magbilang ng mga spirit crystal sa harap ng lahat ng naroon. Pagkatapos lamang niyang matiyak na tama ang numero ay inilagay niya ang mga kristal sa mustard seed. Pakiramdam ni Joe ay sinampal siya ng ilang beses. Kumakabog ang dibdib niya sa galit habang nakatitig kay Jackie na nagngangalit ang mga ngipin. Para bang si Jackie ang mortal niyang kaaway. Gayunpaman, hindi siya kumibo kahit nanginginig siya sa galit. Ang kasanayan ay ginawang debate, pagkatapos ng lahat, at pinatahimik ni Jackie ang lahat sa kanyang mga resulta. Sa sandaling iyon, walang punto para kay Joe na magsabi ng kahit ano. Pagtatawanan lang siya. Nagtaas ng kilay si Jackie bago siya tumalikod at nagsimulang maglakad patungo sa gate ng lungsod. Nagtago si Anthony sa likuran, walang lakas ng loob na magsabi ng kahit isang salita. Nag-aalala siya na baka ipahiya siya ni Jackie sa pag-uulit ng sinabi niya kanina. Kung tutuusin, puro alchemist ang traito niya kay Jackie noon at pakiramdam niya ay isang ganap na biro ang mga kinikilos ni Jackie. May pait na nararamdaman si Anthony sa kanyang puso habang pinagmamasdan si Jackie na naglalakad palayo. Naisip niya na may mali sa ulo ni Jackie, ngunit si Jackie, nakakagulat, ay may mga kasanayan. Kung ikukumpara kay Jackie, wala siyang silbi. May katuturan kung bakit hindi man lang siya inistorbo ni Jackie. Sa ganap na husay, dinala pa niya si Rudy sa lungsod, at hindi rin niya talaga kailangan ng tulong. Parehong nasa isang malawak na bilog na plaza sina Jackie at Rudy. Matapos makapasok sa Thousand Leaf City, 79 na ivory steps ang sumalubong sa kanila. Dahan-daang naglakad ang dalawa. Pagkaakyat nila sa plaza, sa wakas ay nakita na nila kung gaano ito kalaki. Kahit saan sila tumingin, may mga tao. Hindi nila masabi kung ilang tao ang naroon. Mas malaki pa ang plaza kaysa sa buong Black Sun City. Napanganga si Rudy sa nakita. Ito ang pinakamalaking plaza na nakita ko sa buhay ko. Kabanata 2819. Ang plaza ay puno ng mga tao. Ang ilan ay nagpapahinga habang ang iba ay nagtitipon-tipon, nagkukwentuhan, novel drama. Ang daming tao dito. Mayroong hindi bababa sa 10,000 tao. Bulalas ni Rudy na nanlalaki ang mga mata. Just Thousand Leaf City alone ay napakaraming tao. Kung susumiin mo ang mga tao mula sa lahat ng antas 8 lungsod, magkakaroon ng hindi bababa sa ilang daang libo. Pagkasabi niya nun, natuwa si Rudy. Napalingon si Jackie kay Rudy. Dapat at least 20,000 ang tao dito. Kung tutuusin, ito lang ang mga taong nanatili sa plaza. Huwag kalimutan ang mga pumasok sa loob. Tumingin si Jackie sa pinakamahalagang bahagi ng plaza. Tiyak na napakalaki ng bilog na plaza, ngunit kumpara sa Thousand Leaves Tower na nasa gitna, namutla ito kung ikukumpara. Ang Thousand Leaves Tower ay nasa gitna ng plaza. Ang tore ay napakataas na umabot sa mga ulap, at malamang nakasya ito ng 10,000 tao. Kung ikukumpara sa mga nagpapahinga sa labas, malamang na mas marami pa ang tao sa Thousand Leaves Tower. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula na ring matuwa si Jackie. Ang lahat ng natipon doon ay dumaan sa mga selection. Walang sino man dito ay subpar maliban sa mga dinala ng ibang tao. Kakailanganin nilang dumaan sa higit pang mga pagpipilian bago sila makapasok sa isang antas ng 7 lungsod. Ang proseso ng pagpili ay tila hindi ganoon kahigpit kay Jackie, ngunit nakabawas ito ng ilang tao. Hindi maisip ni Jackie kung ilan ang mananatili pagdating sa antas 2 o kahit na antas ng isang lungsod.
Hindi mahalaga kung saang lungsod sila nagsimula, ngunit ang sinumang makakarating sa antas 2 o antas 1 lungsod ay magiging mga piling tao sa mga elite. Mapipili man lang silang mga disipulo sa iba't ibang malalaking angkan. Iniisip niya kung kailan niya haharapin ang mga hamon na ganoon, ngunit ang mga hamon na iyon ay pawang pagkakataon sa mga mata ni Jackie. Napabuntong hininga si Rudy habang inaayos ang likod. Pumasok na tayo sa loob. Nagsisimula na akong maiinip. Ako ay kakaiba, bagaman, bakit nagtatampo ang mga taong ito? Hindi ba dapat lahat pumasok? Nalilito si Rudy sa mga tanong. Ang Rules of Thousand Leaf City ay nailipat lahat sa isip ni Jackie sa sandaling makuha niya ang entry token. Kaya, lumingon siya at lumingalinga bago sinabi kay Rudy, hindi naman sa ayaw nilang pumasok, pero gusto nilang tiyakin na nasa best sila bago sila pumasok. Pagkatapos ng lahat, hindi ka maaaring umalis pagkatapos pumasok sa tore. 3 lang ang resulta pagkatapos mong pumasok. Pagkasabi niyan, huminto si Jackie habang kumikinang ang kanyang mga mata na may balak makipaglaban. Kinikilig si Rudy habang nakatingin kay Jackie. Bahagyang umubo, maingat na tinanong ni Rudy, ano ang 3 resulta? Huminga ng malalim si Jackie habang dahan-daang sinabi, mamatay ka sa loob, o maabot mo ang 3 antas at umalis sa Thousand Leaf City para sa susunod na lungsod. Ang huling posibilidad ay makarating sa 7 antas at makakuha ng iba't ibang kayamanan bago umalis patungo sa susunod na lungsod. Naramdaman ni Rudy na parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig ang kanyang ulo. Agad siyang naniga sa implikasyon at hindi maiwasang kiligin. Kahit relaxed si Jackie habang nagsasalita, masasabi ni Rudy na ang unang resulta ay ang pagdadaanan ng karamihan. Naramdaman ni Rudy kung gaano kalupit ang ilong. Ang mundo ay nasa Black Sun City. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Thousand Leaf City ay magiging mas malupit. Naniniwala siya na ang bawat antas sa Thousand Leaf City ay makakakita lamang ng mas maraming tao na namamatay. Karamihan sa kanila ay malamang namamatay dito. Kabanata 2820. Lalong natakot si Rudy habang iniisip ito. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, agad na naunawaan ang iniisip ni Rudy. Napangiti siya sabay tapik sa balikat ni Rudy. Kahit na ang mga tao ay mamamatay, hindi ito kasing dami ng iniisip mo. Pagkasabi noon ay hindi na nag-abalang magpaliwanag si Jackie habang hinihila niya si Rudy sa mas liblib na lugar at nagpahinga. Umupo si Rudy sa tabi ni Jackie at nagtatakang tumingin kay Jackie. Ayaw niyang abalahin si Jackie sa tanong nito, pero sa huli, nadala na rin siya sa kuryosidad. Akala ko papasok ka agad. Hindi ka ba handang mabuti? Umiling si Jackie. Wala ako sa masamang kalagayan sa ngayon, ngunit gusto kong makahanap ng isang lugar na ligtas upang madagdagan ang aking lakas. Kaya kinuha ni Jackie ang Purple Soul Gem mula sa mustard seed at inilagay ito sa kanyang palad. Tumango si Rudy bago nagtanong, sinabi mo na hindi ganoon karami ang mamamatay, pero pakiramdam ko maraming mandirigma ang hindi makakarating sa 3 palapag. Dahil hindi sila makakarating doon, mamamatay sila. Hindi na nagdetalye si Jackie sa kanyang tugon, at hindi maisip ni Rudy ang mga bagay-bagay, pakiramdam niya ay kakaiba ang kanilang sitwasyon. Tumingin si Jackie kay Rudy at agad niyang nasabi na magtatanong ito hanggang sa mag-click ang lahat para sa kanya. Napilitan si Jackie na matiyagang ipaliwanag ang lahat. Ang mga patakaran ng Thousand Leaves Tower ay medyo simple, sa katunayan. Kailangan lang ng isang tagumpay upang umakyat sa isang antas, at kailangan ng isang tao na lumaban sa bawat antas. Pagkatapos lamang manalo ay makaka-advance ang isa. Nang marinig ang paliwanag ni Jackie ay lalong natarante si Rudy. Nanlaki ang mata niya habang nagtatanong, ibig mong sabihin, hindi ka maki-kick out kapag natalo ka. Maaari ka pa ring maghintay sa Thousand Leaves Tower para sa susunod na laban, at maaari kang umalis pagkatapos manalo ng 2. Tumango si Jackie. Matapos makapasok sa Thousand Leaves Tower, automatikong mapipili ang isang kalaban. Manalo o matalo, sila ay itatalaga ng isa pang kalaban pagkatapos ng labanan. Ang ilang mga tao ay maaaring natalo dahil nakaharap nila ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanila, kaya ang patuloy na mga laban na tulad nito ay nangangahulugan na mayroon pa silang pagkakataong manalo. Kaya naman sinabi ni Jackie na magkakaroon ng 3 resulta at hindi marami ang mapahamak. Gayunpaman, mariing umiling si Rudy sa sandaling iyon. Iniisip ko pa rin na marami ang mamamatay. Ang mga kalaban ay hindi pa rin magkakilala, at hindi sila mag-abala sa pagpigil. Ang pagpatay sa iyong kalaban ay tila natural na kahihinatnan. Ang mga batang mandirigma ay pawang uhaw sa dugo, madali nilang mapatay ang kanilang mga kalaban kung hindi sila mag-iingat. Higit pa rito, lahat sila ay nasa whirling world ng walang proteksyon ng mga angkan, kaya maaari silang lumaban ng walang inhibition. Ngumiti si Jackie at sinabing, tama ka, pero hindi hahayaan ng whirling world na mapatay ang mga tao kahit malupit ang mga patakaran dito.
Hanggat ipinapahayag mo ang iyong pagsuko, matutukoy ng Thousand Leaves Tower na natapos na ang laban. Ang mga tuntunin ay nais ng isang resulta, hindi mga bangkay. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Rudy. Walang ilog ng dugo kung ganoon. Bumantong hininga siya at walang magawang sinabi, kung wala ka rito, hinding-hindi ko masasaksihan ang lahat ng ito. Kahit na maraming uri ng panganib ang nasa Whirling World, maraming karanasan ang natamo ni Rudy. Maaaring nakatira siya noon sa Middle Province, ngunit salamat sa kanyang background, hindi siya nakakuha ng maraming karanasan. Hindi niya alam na napakaraming kababalaghan sa mundo. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.